also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. At yun na mga kabayan tila bagay kung napag-uusapan nga yung kagatan ng mga alaga sa kanilang mga amo, ito na po siguro yung pinakamatinding kagat mga kabayan. Mantakin niyo po si Senator Ping Lacson. Natuklasan po ni Senator Ping Lacson na ito daw pong si General Torre, na ngayon General Manager Torre na po mga kabayan ng MMDA, mukhang involved po dyan po sa flood control anomaly. Hindi man po siya yung isa sa mga proponents o kumita, tinabagay gusto niya pong itago yung witness na si Bernardo, si Yusek Bernardo, na kung saan itong si Yusek Bernardo yung nagdadala ng pera dyan sa Malacanang na umamin na po. Paano po ba yan? Kanino po ba nagtatrabaho si Torre? Di po ba nagtatrabaho si Torre para kay Bongbong Marcos? Tapos gusto niyang itago yung witness? Ano po bang gusto palabasin nito ni Senator Ping Lacson? Tuluyan na po ba niyang kakagatin ang kanyang mga proponent na si Bongbong Marcos at Romualdez? Tingnan po natin mga kabayan, pakinggan po natin yung ulat po dyan ni Senator Ping Lacson. Senator Ping, matabang ka na ba? I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. Malinaw mga kabayan. Gusto pong itago ni General Torre ito pong si Yusek Bernardo mga kabayan. Kumbaga, siya po ay nag-alok na poproteksyonan niya itong si Yusek Bernardo. Bakit? Ba't ikaw mag-aalok? Sino nag-utos sa'yo, sir? Mr. General Manager Torre? Hindi ba baka inutusan ka ni Junior? Tatanong lang po kasi kay Junior ka nagtatrabaho di ba? Kinik out ka na nga sa PNP kahit good dog ka kahit good boy ka, lahat ng sinabi niya sinunod mo, pero kinik out ka pa rin bilang PNP chief. At ngayon tila bagay parang gusto mong magpasikat ulit, itatago mo yung witness si Bernardo. Sino nagutos sa'yo? Di mo ba? Ito, sunod. Senator Ping, tuloy mo. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya nung meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. I think this happened before his third appearance. Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan, na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya, sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Para sa pamilya, lahat ibibigay. Ano sabi niya, ni Senator Lacson, mga bayan? Nung nakita daw po ni Yusek Bernardo, eto pong si Torre, na siya nga daw po ay nag-alok ng sanctuary para kay Yusek Bernardo. Umatras daw po siya, natakot po siya. Bakit? Bakit po natakot si Yusek Bernardo? Ba't po natakot si Yusek Bernardo dito kay
Torre. Natakot ba dahil natatakot siya sa mukha? Ang mukha ni Diwata? Itatanong lang ko umatras daw Inaalok ni Torre na doon na magtago, gagawing sanctuary, bigyan ng sanctuary. Diba? Safe place, hideout. Diba? Ganun, diba? Itong si Yusek Bernardo, itatago. Umatras. Itong si Yusek Bernardo. Bakit kaya, mga bayan? Bakit mo kaya? Tuloy po natin, Senator Bing, tuloy po natin. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Tingin niyo mga kabayan, bakit kaya? Bakit kaya gusto itago ni Torre? Itong si Yusek Bernardo. Hindi mo ba si Yusek Bernardo nagsalita yan patungkol sa delivery dyan sa Malacanang? Bakit naman itatago ni Torre? At sino kaya ang nag-utos kay Torre? Hindi naman pwede si Torre lang yan. Kahit PNP chief siya doon, meron pa rin di ba? Sumusunod pa rin sa utos ng DILG kay Remulla. Kasi Remulla nga nagpatanggal dyan pero during that time, general manager na siya ng MMDA. Tama ba? Bakit kaya mga kabayan? Sa tingin nyo, comment nyo kayo sa baba mga kabayan. Tuloy po natin, Sir Bing. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga, sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Binolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya Yan. Yung ano, sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun Pero, yung before nung parang may, ano yun, supplemental, ano siya, testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga ng sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA So, wala Meron na siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihita nila? They are applying to be state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya Di ba initially, ilan yung 100 million tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years. Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So, sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende.
Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin, actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria yata Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPW? So, tapos na yun sa issue niya, no? Tore, ng mga bayan yun na siguro ng mga bayan. Nagtataka natin, paano nakapasok doon si Tore? Doon sa issue ng flood control anomaly. Kanino ko pa iniisip eh. Diba? Bakit siya mag-o-offer? Diba? Tingin niyo mga bayan, bakit mag-o-offer itong si Tore? Eh, hindi naman siya general manager pa doon ng MMDA. Hindi na rin siya PNP chief. Kumbaga nakahanga po siya eh. Naghahantay po siya doon sa posisyon na ibibigay sa kanya ni Bongbong Marcos. Tingin nyo kaya mga kabayan, ha? Tingin nyo, comment nyo kayo sa baba at huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe, no? At hanggang sa muli, paalam.